Hello everyone! Pinaynes, Kaylee here. Nandito po tayo at first time magda-drive ni Inhuli sa Pinas. Tatanungin ko kung anong feeling niya. Ayan, madami siyang changes or madami siyang obstacle na nararanasan sa pagda-drive. Ayan. Pero natutuwa daw siya kasi first time niyang mag-drive dito. At sabi niya, kakaiba daw yung feeling kasi iba daw yung mga road. Iba din daw yung sasakyan na gamit namin. Ayan. So Dada, what do you think about driving in Philippines? Not good. Not good. Why? Very hard. Very hard. What? Pinaynes, Kaylee here. Nandito po tayo at first time magda-drive ni Inhuli sa Pinas. Tatanungin ko kung anong feeling niya. Ayan, madami siyang changes or madami siyang obstacle na nararanasan sa pagda-drive. Ayan, pero natutuwa daw siya kasi first time niyang mag-drive dito. At sabi niya, kakaiba daw yung feeling kasi iba daw yung mga road. Iba din daw yung sasakyan na gamit namin. Ayan. So Dada, what do you think about driving in Philippines? Not good. Not good. Why? Very hard. Very hard. What do you feel? Many bike. Many bike? Bike and motorbike, and then what else? I don't know road. Non-navigation. No navigation. What else? What about the car that you're using? Old car. And then, Sulman eh. Hindi, kundi why you driving? Walking ko na. No, you use public buses or drive. This? No, the other one next. So, why you like to drive? It's better you if it's hard. Old car. What do you like old car? And what kind of car you like, Apa? Fortuner. Fortuner. Why Fortuner? Why? I don't know. You listen Fortuner ha, Toyota. Okay, nandito po tayo guys sa Caloocan at ayan, common naman dito ang traffic. So, ang asawa ko sa awa ng Diyos ay nakakagala naman at nakakasunod naman sa pagdadrive kasi 40 years na siyang nagdadrive sa Korea. Pero madami kasi siyang na-experience dito na kakaiba. Aside from that, meron dito, pinaka-old style kasi yung aming car, sasakyan na ginagamit. Meron pa siyang handle. Dun sa Korea, automatic na yung push button na lang yung mga ginagamit namin sasakyan. So, sa mga road, pag maliliit na road yung gamit na, yung pinupuntahan namin. Guys, wag nyo akong ibas ha. Ito yung point of view ng Korean sa pagdadrive niya dito sa Pilipinas. Yung ating rules and regulation tsaka mga traffic sign, almost the same lang naman sa ibang bansa. At tsaka sa Korea. Ang problema lang guys, napakahirap. Yung road, bako-bako. Ang liit pa ng road namin dito sa may Caloocan. North Caloocan kami guys. Tapos, aside from that, yung mga traffic sign, ang hirap kung saan-saan na pupunta, ang hirap ayusin or hindi nakikita. Guys, dito kami sa daanan na mabilisan ng lugar. At gustong-gusto ni Pinusi, ng asawa kong puntahan or daanan. Kasi
pinakamabilis na lugar dito sa Mindanao Avenue. Alam nyo, yung nagbabiyahe dito, alam nyo kung ano yung sinasabi ko. Maganda sana ito kasi pinakamabilis na daanan. Pero alam mo guys, pagdating nyo sa gitna, lubak-lubak. Sabi niya, bakit daw ganito yung daanan? Sabi niya, hindi daw ba nakikita ito ng gobyerno? Hindi daw ba ito inaayos? Kasi sa Korea, konting lubak lang. Siguro yung mga nasa Korea, konting lubak lang talagang inaayos. At saka napakadali kasi ang nagbe-benepisyo nun ay mga mamamayan. Sabi niya, singgihan ni daw. Singgihe, ibig sabihin, napaka-amazing daw. Kasi ang mga tao naman daw ang magbe-benepisyo, bakit daw hindi inaayos? Anyway, mas gusto niyang dumaan dito kasi wala daw liku-liku, wala daw siyang problemang dadaanan. Yan, papakita ko sa inyo guys kung ano yung sinasabi ko na yung lubak-lubak dito. At saka pag umuulan talagang nagiging flood area to kasi yung drainage hindi maganda. Kaya yung mga motorista na may normal na sasakyan lang at saka yung mababala yung sasakyan, ayaw ditong dumaan kasi masisira agad yung kanilang sasakyan. Lalo na yung mga hindi 4-wheel drive na sasakyan. Actually kami din very old. Pero sabi niya mas maganda daw dito at mas mabilis. Yun lang. Pero lubak-lubak. No, Dada, no? What else can you say? Pa? I don't know. Why do you like this place? Fast lang daw ang lugar na ito. Dito kami sa Mindanao Avenue. Yan. Ipapakita ko sa inyo guys kung gaano kalubak, ha? So, ito yung simple and short videos na sinasabi ko. Siguro, ano pa to ng mga latak-latak pa to ng mga ghost project na hanggang ngayon ay hindi pa napaparusahan ang mga may nangurap ng pera natin, guys. So, ito. Actually, maayos na to ngayon at nagsisimula ng masira. Kasi ang mga road na pinagagawa ng gobyerno, undervalue at defective. Yan ang sinasabi ng asawa ko, yung mga pinapagawa daw na road. Ang bilis-bilis masira. Nagtataka siya. Sabi niya ganun, kagagawa lang ito, ba't sira na naman? Sabi ko kasi dinadaanan niya ng mga truck. At saka, aside from that, yung weather dito, hindi katulad ng sa Korea. Maski na, yung pinagpipilitan namin, minsan guys, nagsasagutan kami. Dahil nga, syempre pinagtatanggol ko yung Pilipinas. Pero kasi kitang-kita mo talagang yung value at saka yung quality ng pinagagawang mga road at saka mga development na nangyayari. Defective daw. Siyempre nakikita niya, hindi daw kompleto yung facility. Sabi niya gano'n, hindi daw maganda yung pagkakagawa. Tsaka yung dulo nitong Mindanao Avenue, kalahati lang guys yung gawang-gawa. Yung dulo niya dito sa kanto, meron pa rin naiwan mga squatter at ngayon inuunti-unti nila tsaka binabakbak na nila ngayon na-excavate kasi paulan na. Alam nyo naman dito sa Pilipinas, nagsisimula silang mag-excavate or yung mag-bakbak at saka mag-asikaso ng mga road dahil nga syempre magtatag-ulan na, doble yung budget na binibigay ng gobyerno sa paghuhukay ng mga kalsada. Sorry to say it, that is true and the fact. Anyway, dito lang ako nagra-run pero ito na yung pagkakataon ko na ipakita sa inyo ang hindi kaganda-gandang pag-aayos ng ating road. Ayan, may mga garbage. Tayo din mga Pilipino kasi tignan mo yung mga daan, isa pa to yung mga basura. Hindi man lang naayos. So sana ito yung makikita natin sa ating mga tao or mga bayan, yung mga mamamayan ng Pilipino. Ito yung ating magagawa sa ating bansa. Please,
tigilan, stop nyo yung pagtapon kung saan-saan. O, itong dulo na ito, working na rin to, kaya lang sa gitna lang, at saka 2 lanes lang yan. So, eto, yan, madaming truck na dumadaan dito. At nagiging traffic to usually dito sa lugar na to kasi papunta ito ng NLEX. Nakita mo. Tsaka itong araw na to, walang masyadong traffic. Ayan, pagdating dito sa may U-turn, palagi yan dyan may traffic. At pag hindi ka maingat-ingat, madediskarasya ka. Kaya iingat talaga kasi ang dami nagsusulputan at saka yung motor, guys. Ang mga motor dito sa atin sa Pinas. At saka yung mga driver, sabi ng asawa ko, saan ba daw natuto yung driver natin dito sa Pilipinas? Ba't hindi marunong sa line? Yung line natin, hindi daw nakalinya. Tapos hindi daw gumagamit ng lights, pagliliko, pagigilid, pag-turn left. Ito naman yung videos ng Mindanao Avenue na makikita mong napakabilis at walang traffic. This is during holiday, guys. Sabado de Gloria to, ha? Imaginein mo, wala pang 20 minutes ang tatakbuhin mo pag walang traffic. Ngayon, pag may traffic, 1 oras up to 3 hours ang takbo mo dito, guys. Pag may traffic at during peak hours. Diba, ang laki ng diferensya. Matatawa ka talaga. Alam mo yung asawa ko, sabi niya napaka-sira ulo ko daw. Nakakapagsabi siya ng hindi maganda. Sabi ko, bakit mo ko sinasabihan na alangan namang umiyak ako or hindi ako tumawa? Kesa naman umiyak ako sa mga nangyayari. May stress lang ako, sabi niya ganun. Dapat daw, sabi niya, ibigay paalam daw yan sa politiko at sa namumuno sa ating gobyerno. Sabi ko ganun, parang wala silang naririnig eh. Alam nyo guys, anong sabi ng asawa ko? Bakit anong ginagawa ng people power? Ang power nyo, sabi niya ganun. Kasi sa Korea ganun eh. Pag nagkamali ka or may masama kang ginawa, na ako talagang hindi ka nila titigilan hanggang hindi ka mapakulong. Or hindi ka maalis sa pwesto. Ganun talaga. O dito yung usually na traffic. On the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Ephesians 6:11. I hope you liked my videos for today and God bless you. Have a great day. Take care.